idea kung magkano at paano mag-ride sa Bicol para makita si Mayon? Para sa'yo ang video na to. Hanggat malakas ka, gawin mo to nung gawin. Yung pera, kikitain natin yan. O siya, G sa day 1. Ito pala yung ipipin natin sa map. Casita de Gloria Home Hotel. Kaya pakita ko kung gaano kamura at kaganda dyan sa Acoms na yan. Kaya make sure na tapusin mo ang video to ha. Larga ng 2 AM. Unang pagas, Bukawi. Naka 197 tayo. Ito pala yung magiging route natin via Pilili ang daan. Nga pala, expected na ang buong araw na to para sa biyahe lang. Maliwanag na nga nung dumating kami sa Lukban. Dito na din pala yung next gas natin, worth 199. Habang nabiyahe, nakita namin tong karinderya. Nakapag-breakfast tayo dito, worth 33 pesos. Pasit Canton at kanin. Mga tipid moves natin yan. Around 8 AM, bitukang manok. Dito, unti-unti nang nagpaparamdam yung mga level 1 to 2 na lubak. Binigyan ng level para madali may describe. Picture lang saglit, and gora na ulit. Ang gandang ambience pala, paakit pababa dyan. Nature feels talaga. 12 noon, dumating na tayo sa gateway to Bicolandia. Akala mo malapit na, no? Akala ko din. 220 kilometers pa yan, Palagaspi. Dahan-dahan na nagpaparamdam yung mga level 3 to 4 na lubakan dito. Bago pumasok Tagkawayan, nag-jobbing muna tayo para mag-late lunch. Naka 174 tayo dito. Sarap. Then, tuloy-tuloy na biyahe, pahinga. Around 10 PM, dumating na kami ng Legazpi. So, halos 20 hours na biyahe. Haba, no? Tingin ko dahil first time namin Tapos, naparami yung pahinga. Hindi naman kasi kayo sabay-sabay makakaramdam ng antok. Dagdag pa yung mga lubak sa Quezon na need mo talaga magbagal. Dito pala, nakalibre kami ng dinner na mami. Secret na lang kung bakit. So, ito ang total gastos ng day 1. Tara, day 2. Pakita ko muna yung Acoms namin. Ayan, room tour. Ito nga pala ay 2K per night. Full air conditioned yung room. Pero napapalamig naman niya hanggang sala. At ito, ang pinaka the best sa rooftop niya. Ayan lang naman ang view mo dyan. Napakaangas. Tip pala kung kailan mas kita ang Mayon. Parang early morning talaga. Comment mo na lang kung alam mo yung mas tamang oras. Sorsogon Sports Arena at Barcelona Ruins ang target natin puntahan ngayon. Bago bumakbak, naghanap muna kami ng inasal. Tamang cravings ng mga kasama ko. Naka 152 tayo dito. Imagine, day 2 na halos nakamagkano pa lang tayo. Yan talaga ang perks ng nakamotor. Pagkapahinga, nagpagas tayo ng 220, sabay biyahe na papunta roon sa Sorsogon Sports Arena. Iyan kasi yung parang Coliseum. Pagdating, konting picture, video, tapos umalis na rin kami para dumiretso sa Barcelona at ayun, binabagyo na nga kami. Kaya pahinto-hinto, halos 90 kilometers din pala to mula sa Legazpi. Sa wakas, nakarating din ng Barcelona, Spain, charot, Sorsogon. Konting picture sa Ruins Park at saka sa Parish de St. Joseph. Siyempre, yung 3 wish kapag first time mo sa isang simbahan. Then, uwi na. Pag-uwi namin, naghanap na kami ng mabibilan ng dinner. Dito kami nagawi sa Sawangan Park. Parang Baguio Food Park dito. Kaso since nag-uulan, kaya siguro medyo unti yung paninda. Nakapag-dinner tayo dito. Worth 165. Sisig with rice, tsaka fried isaw. So, ito ang total gastos ng day 2. Third day, let's go! Taraga Church, Cagsawa Ruins, syempre yung malupit na 7-Eleven at yung giant statue of Nuestra Señora. Paglabas ng Acoms, nagpagas tayo worth 222. Tapos rekta ng Taraga Church. Hindi ko alam kung bakit yung mga gantong kalumang simbahan may kakaibang ganda no? Hindi mo ma-explain Pero ayun, tapatan pa natin, may kinakasal. Congrats ate and kuys. Picture, video, then rekta ng Cagsawa Ruins. Ito yung nakikita natin sa libro lagi Entrance fee, 45 pesos. Dito, nagpakita na din si Mayon. Napakaangas. Parang dati nigugupit ko lang ito sa libro tapos nididikit sa assignment. Ngayon nandito na ako. Napakaganda, alam mo, sa unang tingin parang drawing, parang painting Talagang makakalimutan mo lahat ng pagod, tagtag, init, lahat na. Picture, video, kasama ang aking mga audits at insan, drone shoots, pahinga. Syempre, click naman natin yung Sili Ice Cream, level 5. Guys, dito din pala yung mga bilihan na pasalubong kasi maraming choices pero hindi mura. Medyo naparami nga pala tayo ng bili ng souvenir. Mas malaki pa yata yung nagasta natin sa souvenirs kaysa dun sa day 1 to 3 expenses. Pag-alis nga natin dito, naghanap na tayo ng lunch. Dito nakabili tayo ng laing at Bicol Express. Sarap ng laing. Naka 216 pala tayo dito. Pagkapahinga, dumiretso na tayo ng 7-Eleven. Ang landmark pala dito, yung Phoenix Gasoline Station. Kaso ayun, medyo nahiya si Mayon dito. Nagtago sa ulap. Kaya umalis na lang muna kami. Bukas na lang natin ito babalikan. Dumiretso na nga din pala tayo sa giant statue of Nuestra Señora. Napakaganda ng pwesto at pagkakagawa ng statue na to. Kaso since pahapon na, against the light na kapag nag-picture kami dito. Kaya tumambay na lang kami dito at babalikan na lang natin kinabukasan. So isa to sa dapat umaga rin pupuntahan ha. Bumalik na rin pala kami sa Acoms para maaga makapagpahinga. Nag-dinner kami dito worth 216. Nag-order na lang kami kasi nagkakatamara ng bumili at magluto. Ayan pala sarap. So ito ang total gastos ng day 3.
last day, day 4. Ang total pala ng accounts namin ay 5-3. Since apat kami, divide 4, 1-3-2-5 per head. 3 nights kasi yun, 2K per night. Pero yung last night, binigay ng 1-3 since maaga kami mag-check out. Goods na, no? 1-3-2-5 para sa 3 nights na full air conditions. May magandang rooftop. Pag-ayos namin ng gamit, sumibat na rin kami para balikan ng giant statue of Nuestra Señora. Napakalapit lang kasi nito sa accounts namin, parang mga 5 minutes away lang. At ayan, napakaganda niyang puntahan sa umaga kasi facing the sunrise. Ang ganda ng lighting, tapos sa gilid niya si Mayon. Napakaangas. Trophy, selfie, video, picture, onting drone shots, at nag-prepare na rin para umalis. 7-Eleven pala, mababalikan talaga natin kasi madadaanan natin siya pa uwi. At ayun na nga, kitang-kita si Mayon. Talagang napakaganda. Sana makabalik ulit dito dahil madami pa tayong hindi napuntahan. Syempre, kukuha tayo dito ng drone shots pang entry sa SOCMED. Hindi ko masyadong mapataas yung Mio dito. Masyadong nilalaro ng mga ibon. Nairita siguro sila sa tunog. At ayun na, dumiretso na tayo ng pauwi. Naka 339 tayo sa food at 551 sa gas. Anyways, 3 pagas yon. At doon nagtatapos ang ating ride sa Bicol. Grabe yung pagod, tagtag, sakit ng katawan, binayo ng init, binasahan ng ulan, habang tila yung kalsada hindi nauubos, pero sa dulo mapapangiti ka na lang kasi naranasan mo yung ganitong klaseng biyahe. Hindi basta-basta. Yung tipong kahit gaano kahirap, sulit na sulit. Eka nga, priceless. Hanggat malakas ka, gawin mo to nung gawin. Yung pera, kikitain natin yan. At ito, ang total gastos natin sa buong Bicol ride trip. Not bad na, no? Keep safe and ride safe. Sa susunod ulit, adios.